The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over all the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who has been called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kanina ding 4:30 sa antipon. "Hail Mary, full of grace, the Lord is with you." Diba? "And blessed are you among women." Kulang na lang, mag-rosaryo. Ano? Sanay na yung kasunod. We are celebrating the Immaculate Conception of Mary. Kailangang linawin yon, of Mary. Because many Catholics still think that the Immaculate Conception is about Jesus. Again, the Immaculate Conception is about Mary. A dogma where we believe it frees Mary from the stain of original sin. She was immaculately conceived so that she can be free from the stain of original sin. The sin committed by our first parents, Adam and Eve. Because of their disobedience, death seeps in. Dahil sa kanyang pagsuway sa kautusan ng Diyos, ang kamatayan ay nagsimulang bumalot sa sangkatauhan. Maging ang Diyos ay hindi nakatakas dito. Pinagtagumpayan ito ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Immaculate Conception of Mary is not about her alone, but is also to prepare her womb for the birth of our Savior, Jesus Christ. Yung mga bata, nagtatanong sila, bakit kailangang Immaculate Conception si Maria?
Para mas madaling maintindihan, kasi tayo naman mahilig kumain, so ang halimbawa na lang pagkain. Ano pa? Mag-isip kayo ng masarap na ulam. Mag-isip kayo ng masarap na ulam. Ihahanda. Alam nyong yan ay ihahanda. At nang inihain ang masarap na ulam, inilagay ito sa maduming pinggan. Nakita niyo yung pinggan madumi. Kakainin niyo ba yung ulam? Hello? Siyempre hindi, di ba? No? Ay! Di ba? Ganon din. Kailangang malinis ang sinapupunan ni Maria sapagkat ang ilalagay sa kanyang sinapupunan ay ang kalinis-linisang Diyos. Kailangan nating maintindihan yon. What we have about Mary is always in relation to Jesus. Nakwento ko kanina kasi nagpunta kami sa Guam at sabi nung isang parish worker, you know, Father, December 8 in Guam is holiday. A holiday. Long before. Ano pa? Long before. And there was a time that a new governor issued a decree removing the holiday of December 8. And lo and behold, that year, Father, we experienced a severe hurricane in Guam. And because of that, they returned December 8 as a holiday. Hindi ko malaman kung matutuwa ako o malulungkot ako. Bakit? Ginawa mo lang bang holiday kasi natakot ka na binabagyo kayo? Hindi naman tama yun, di po ba, no? Ang pananampalataya ay tungkol sa pagmamahal, hindi tungkol sa pagkatakot. Kaya nga, magandang pagtuunan ng pansin ito, mga kapatid. How much of the things we do it for the right reason. How much of the things we do it for the right reason. Hindi lang yung natatakot ka, kundi alam mo kung ano ang tama at mabuti. Di po ba? Mahirap magtrabaho, pero alam natin mas mahirap ang walang trabaho. Tama po ba? Mahirap ang disiplina, pero mas mahirap ang mabuhay ng walang disiplina. Alam natin yun. Mahirap mag-aral, pero mahirap din ang walang tinapos. Mahirap ang mag-asawa, pero mahirap ang divorce. Lahat ng bagay sa mundong ito, may hirap. Kaya nga sinabi ni Scott Peck sa kanyang aklat, The Road Less Traveled, life is difficult. Life is difficult. Kung kayo'y nagrereklamo sa hirap, aba, hindi nyo naiintindihan ang buhay. Lahat mahirap. Maging ang pagkatawang tao ng Diyos, dumanas ng hirap. Ang kanyang pagliligtas, punong-puno ng kahirapan. Tapos tayo, gusto lang nating makinabang, no? Mahalaga na tama ang dahilan kung bakit nating ginagawa. Pag sinabing, huwag mong kainin yan, bawal. O bakit hindi mo kinakain? Bakit bawal? Kasi alam mo, pag kinain mo, magkakasakit ka. Di po ba? Ano? Alam natin yun. Alam natin yun. Pero, alam din natin, marami sa atin ang kumakain ng bawal dahil may gamot naman eh. Di ba? No? May makakalusot, lulusot. Di ba? Yung mga estudyante, mag-e-exam, hindi nag-aral, mangungodigo.
Mangungodi ko. Kanya-kanyang paraan. Sa laylayan ng pantalon, sa ilalim ng palda, sa medyas, sa lahat. Kung pwedeng paglagyan. At habang nangungodi ko, ano sabi? Lord, sana wag ako mahuli. Kakontsaba pa ang Diyos, di pa ba, no? Kakontsaba pa ang Diyos. Why are you doing what you are doing? The three important questions in life is in the first reading. First, where are you? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon sa iyong mga ginagawa? Nasaan ka ngayon sa iyong mga pangarap? Nasaan ka ngayon sa iyong relasyon? Sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, nasaan ka ngayon? Sa iyong kalusugan? Nasaan ka sa iyong edad? Where are you? Are you happy? Are you sad? Are you afraid? Are you excited? Where are you? Nasaan ka ngayon? Huwag mo sasabing nasa greenbelt ka. Engot. Hindi yun ang tanong. Hindi po ba? Nasaan ka? Sabi ng isang OFW, nag-text, merong mas masakit sa kamatayan, Father. Iniisip ko, anong mas masakit sa kamatayan? Alam nyo? Hindi ko rin alam eh. Gusto ko sabihin, sirit, di ba? No? Sabi ko, ano po yun? Share. Ibig sabihin ng sirit, share it. Ayan. Ngayon nyo lang nalaman. Pag ibig sabihin ng sirit, share it. Ayan. Kaya sabi, share it. Ayan. OFW siya. Umuwi siya ngayon. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang pamilya. Hindi niya sinabing siya'y uuwi. Umuwi siya. At sabi niya sa akin sa text, nasorpresa ako, Father. Kasi pagdating ko, may kasiping na iba ang misis ko. Can you imagine? Naintindihan ko na kung ano ibig sabihin ng mas masakit kaysa kamatayan. Di pa ba, no? What is the moral of the story? Huwag kang magsusorpresa. Baka ikaw masorpresa, di ba ba na? Bakit ba pangkaraniwan na lang? Pangkaraniwan na lang. Si Mrs. nahuli ni Mr. May relasyon kay Angkas. Grabe! Pinagpalit mo ang asawa mo kay Angkas. Mga minamahal, what have we become? What have we become? Kanina, shinare ko ito. Kasi sabi ng isang nanay, Father, alam ko, holiday of obligation ngayon. Pero hindi ako makakasimba dahil ayaw akong samahan ng aking anak. Sabi ko, saan po? Baka may lakad silang iba. Hindi, Father. Magsisimba din sila. Ayaw lang nila akong isama. Kasi matanda na daw ako. Hello? Dalawang bagay, mga anak. Dalawang bagay. Ano yun? Unang-una, tatanda din kayo. Hello? Unang-una, tatanda din kayo. Ikalawa, wag na wag niyong sasabihin ang inyong matandang magulang ay abala. Sapagkat nung kayo'y maliliit, kahit gaano kalaki ang abalang dinudulot ninyo sa kanila, bit-bit kayo. Wag na wag niyong kakalimutan yan. Tatanda din tayo. Hindi tayo habang panahong malakas. Where are you? Nasa tugatog ka na ngayong tagumpay? Kaya nang mamata ka ng kapwa, sarili ng iyong magulang?
Nasa tagatog ka ng yaman, kaya ang kapatid mong mahirap, di mo pinapansin? Where are you? Hindi tayo habang buhay na malakas. Hindi tayo habang buhay na masaya. Hindi tayo habang buhay na malusog, mayaman, magsabi kayo. Where are you? Wala yung pinagkaiba doon sa bumili ako ng aso para may magbantay sa bahay pag ako'y umaalis. Ngayon, hindi ako makaalis kasi walang nag-aalaga sa aso. Parang ganun, no? Where are you? Second, who told you you are naked? Kanino ka nakikinig? Mas nakikinig ka sa mga barkada? Bakit ang mga anak hindi na nakikinig sa magulang? Bakit ang mga anak mas nakikinig sa barkada kaysa sa mga magulang? Sila ba ang nagtaguyod sa inyo? Nung ikaw ay lumalaki? Sila bang nagpalit ng lampen mo, ng diaper mo? Sila ba ang kapiling mo nung ikaw ay may sakit nung maliit? Yung mga barkada bang yan na nagdadasal, sana ako na lang may sakit pag ikaw ay may sakit? Who told you you are naked? Sino bang pinapakinggan nyo ngayon? Kaya tayo nakakagulo. Kung sino-sino ang ating pinapakinggan. And the third important question is, why did you do such a thing? Itanong mo nga, bakit mo nga yan ginagawa? Anong gusto mo sabihin sa Diyos? Anong gusto mo sabihin sa bakit mo yan ginagawa? Have you asked the question, bakit ko nga ba ito ginagawa? Bakit ba ako kape ng kape sa Starbucks? Bakit nga ba? May investor ka ba? Di ba? Bakit ka ba? Tuwing dadaan ka dyan sa Power Mac, talagang sinisilip mo yung iPhone 15. Bakit pa? Ikamamatay mo ba yan kung hindi ka magkaka-iPhone 15? Diba? Mga minamahal na mga kapatid, ano ba yung iniiyak ninyo? Ikinalulungkot ninyo? Nagdasal ka ng November, sana dumating na ang 13 month. Dumating, ni hindi mo naranasan, wala na yung 13 month. Where are you? Who told you are naked? Why did you do such a thing? Mahalagang tanong yon. Kaya kayo malungkot kasi ayaw niyong harapin ang katotohanan. Where are you? Mary was there. She was listening in spite of the things she is doing. Who told you you are naked? Sino pinapakinggan niya? Ang Diyos at ang sugo ng Diyos. Why did you do such a thing? I am the handmaid of the Lord. That's the gospel. What is the second reading all about? Do not forget this, brothers and sisters, na itinangi ka ng Diyos para sa Kanya. You are created for God. You are created for God. If you are an engineer, that is only a title that you cannot bring. If you are a doctor, that's only a degree that you cannot bring. Di ba? Kayo magpausok. Ang alin? Ilagay sa lapida ang titulo ninyo. Meron ba kayo nabasang pangalan na naglagay doktor, engineer? Meron ba? Wala pa. Magpausok kayo. At saka yung mga maraming pinag-aralan, isama nyo. MA, PhD, JHIJKLMN. Tingnan nyo kung makakapasok kayo sa langit sa dami niyan. We are too concerned with so many things that we forget why we are here. Again, my brothers and sisters, do not forget the second reading. You were given a life because you are created for a purpose. And you are made for God. You are made for God. Diba? Do not forget that.
You are made for God. Mahirap yung nakatangkap ka na sapatos, wala pang Pasko. Diba? Tuwan-tuwa ka sa sapatos, pero malungkot ka na ngayon. Bakit? Wala kang bag na ganun ang kakulay. Hindi match yung bag, diba? No? Binigyan ka ng sapatos, iniluluha mo ngayon bag, diba? No? Father, kasi hindi match eh, diba? No? Pag binigyan ka ng bag, ang kasunod mong iluluha, damit. Kasi hindi match eh. Ano pa? Ikaw ay magiging late sa misa, tanungin ka ng mister mo, bakit ka late? Ang isasabihin mo, wala akong may suot. Bakit? Hindi match. No? Hindi match. Kaya nga noong unang panahon, nilikha tayong hubad eh. Di ba, no? Parang walang imamatch. Di ba ba, no? The wisdom of God. But my dear friends, my brothers and sisters, ask yourself, what could be the reason why you have been created? What could be the reason why you have been created? Mahirap yung mamamatay ka na lang, di mo lang naitanong. At hindi mo masabi sa iyong sarili, I was created for a purpose. I belong to God. Look at the first reading. The first parents was Adam and Eve. Si Adan at si Eva. Ang Ebanghelyo, sumunod ang ikalawang Eva sa pinagagawa ng Diyos. Kaya ang unang Eva sa Ebanghelyo ay naging Abe. Ang unang Eva, nilabag ang Diyos. Sa Ebanghelyo, sinunod ang kalooban ng Diyos. Mula sa kanyang pagiging Eva, siya'y tinawag na Ave Maria. Amen. My dear friends, my brothers and sisters, you can never love Jesus by not loving Mary. You cannot love Jesus by not loving Mary. For God to be human, He has to be born of a woman. And you cannot love Mary by not loving your own mother. You cannot love Mary by not loving your own mother. Because through your mother, God has made you a human being. Where are you? I hope you do not forget this. Who told you you're naked? I hope you continue to listen to God. Why did you do such a thing? Do not forget that at the end, we will be held accountable before God. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.